ayan po, welcome back to my channel. So, kumusta naman kayo guys? Okay, so maraming salamat po pala guys sa walang sawang pagsubaybay sa ating mga reading. And kung ikaw ay bago pa lang sa ating channel, so ayan guys, mag-subscribe na po kayo. And i-click mo na rin yung ating notification bell para lagi po kayo guys updated sa ating mga bagong upload. Ayan, and sa mga nais po pala guys, magpa-private reading, ay iwan ko na lang yung link sa atin pong description box below. So, ayan guys. Tignan natin kanino bang love reading yung masasagap natin. Ayan, sa mga hindi nakakakilala guys, napapakilala ako kasi may nababasa akong comment, the love person tawag sa akin. So, siguro hindi nyo alam kung paano ako, ano yung itatawag nyo sa akin. So, my name is Jap. Ayan, Jap na lang po yung itawag nyo sa akin. Okay, J-A-P. Ayan. Jap. Okay, ako rin po guys si sa kabilang channel si Jade Tarot. Yan, pangalan naman yan guys ng aking anak, si Jade. Okay, so tignan natin guys, kanina bang love reading ito masasagap natin. At yung energy mo, ano bang nararamdaman mo kay person mo? Ano bang nararamdaman mo sa person mo? Ano ba ang nararamdaman mo sa person mo? Nararamdaman mo sa person mo. Okay. Ano naman ang nararamdaman ni person sa'yo? Nararamdaman ni person sa'yo. Nararamdaman ni person. Okay. So guys, tignan natin ano ba ang nararamdaman. Tignan natin ano ba ang nararamdaman ng person mo sa'yo. Pag-iwalayin muna natin kasi magkadikit pala sila. Okay, nararamdaman ni person mo sa'yo ngayon? The Hermit. So kasi guys, ang Hermit, nag-iisip, maaring iniisip ka niya, maaring ikaw ay nasa malayo. So, maaring siya ay Scorpio. Ayun na, may Scorpio sign. So, nakikita ko guys, masyadong busy si person, no? So, para bang kahit meron siya mga ginagawa, busy sa trabaho, tambak-tambak yung trabaho niya, nandun pa rin sa point na minsan iniisip-isip ka pa rin niya. So, yung nararamdaman niya sa inyo guys, kahit busy siya, iniisip ka ng person mo. Okay? So, tignan natin guys, ano naman po yung tingin niya sa'yo ngayon. Meron po tayong 2 of Pentacles. Okay. So, siguro nakikita ka niya na someone na kahit hindi ganun kaganda ang inyong daloy ng pera, kahit nakikita ka niya na hindi ganun kaganda yung pasok ng pera sa'yo, or pwedeng ganun din siya, para bang nararamdaman niya sa inyo guys na natitiis mo siya, or para bang nagtitiis ka sa kanya kahit wala naman siya guys pera, or wala naman siya guys may pagmamalaki. Kasi 2 of Pentacles kasi guys, nagbabalance, no? So, I think si person mo, ang tingin niya sa'yo is someone na kahit hindi ganun kaganda ang daloy ng pera mo, tinitiis mo siya. Or, di ba? Kasi kung ikaw hindi maganda ang daloy ng pera mo, maghahanap ka ng someone na magsusupport sa'yo sa pagdating sa pera. Okay? Pero kasi guys, ayun nga, nagtitiis ka sa kanya kahit na hindi ka siguro niya guys ganun sinusuportahan. Or, pwedeng may support naman, pero yun nga guys, kasi sobrang minamanage lang yung pera, sobrang binabudget. Kasi two of Pentacles guys, binabudget, no? So, I think isa ka din sa mga priority niya. Gusto niya guys maging successful din siya kasi I think gusto niyang ibigay yung gusto mo. Okay? Kasi ito guys, priority din to eh. 2 of Pentacles. Opportunity or priority. So, I think nararamdaman niya or tingin niya sa'yo is someone na kailangan niyang i-prioritize. Okay? So, tignan natin guys, ano naman po yung ano yung magiging action ni person? Meron tayong 7 of Cups. Okay, madami siyang gustong gawin. Oo, Scorpio sign pa rin siya, oh. Okay? Sa nakikita ko dito, guys, marami siyang gustong gawin. Okay? Marami siyang pinaplano. Ayan, oh. Nandito sa 7 of Cups. Marami siyang plano. Nakikita ko sa kanya is someone na focus doon sa inyong relationship talaga. Kasi marami siyang gustong gawin doon sa relationship niya. As in, yun nga lang guys, wala pa siyang nasisimulan kasi 2 of Pentacles pa lang yung pera niya, no?
Kumbaga, binabudget pa lang. Walang sumusobra kasi talagang all out si person, no? Na ilalabas niya rin dahil marami siyang responsibility. Pero siguro guys, nakakapag-isip-isip din siya dito. Dumating kasi guys sa point na nung una, hindi naging maganda yung relationship niyo kasi nakita mo na parang wala siya guys plano sa inyong relationship. Nakita mo na hindi kanya gano'n pinapriority. Siguro guys, nag-explore kasi si person that time or hindi siya guys ganun ka-attach sa inyo. Hindi kanya ganun kamahal pa. Pero ngayon kasi guys, nakikita ko na minamahal ka ng person mo kaya nga na-appreciate ka na niya ngayon dito. Gusto niya na guys na bigyan ka ng maayos or gusto niya na guys mag-focus dito sa relationship na to kasi pina-priority ka na niya rito. Okay, so tignan natin guys ano naman yung magiging outcome. Okay, magiging outcome. Ito kasi guys sa past to, no? Or current situation. Okay, past or current situation. Titignan natin yung in the near future mamaya. So, tignan natin guys ano yung magiging outcome ng action ni person. Kasi marami siyang gustong ibigay sa inyo. Marami siyang plano. Diba? Minsan parang tumataya-taya rin siguro sa mga loto or yung mga palabunutan. So, mas parang umaasa pa rin sa swerte. Ganun yung nakikita ko. Or, ayan no. Parang pang magaling sa sugal si person. Nagsusugal ba to? Ayan. Minsan kasi guys ang sugal, nakakabuti siya kasi nakakatulong or nakakabuti. Wag mo lang guys gagawing bisyo kasi nagiging masama lang naman guys ang sugal pag sobra na. Okay? So, ang sugal guys, pagka dumating ka na sa point na sinasanla mo na lahat, di ba? Parang nakakagawa ka na ng paraan para magkaroon ng sapat na pera para lang sa sugal, sa bisyo, yun ang nakakasama guys. Okay? Pero kung ito naman, isang taya lang, okay na yan, tapos makabawi lang, di ba? So, nasa inyo naman yan guys. Hindi natin yan nahadlangan. Okay? Or nasa kanya naman yan. Tignan natin guys yung magiging outcome. Nine of Cups, masipag pala si person, no? Sa nakikita ko, guys, talagang nalilibang siya. Oo. Nalilibang siya sa mga ginagawa niya. So, mararamdaman mo na parang wala masyadong communication. Para bang nararamdaman mo na sobrang, guys, busy si person. Okay? Hindi kanya masyadong nakakausap. Kasi, guys, nakafocus siya ngayon sa kanyang career. Yun muna yung pinagtutuunan niya ng pansin dito. Kasi, gusto niya, guys, maging good provider. Okay? Meron siya pinaghahandaan eh. Bottom of the deck. Meron tayong Four of Pentacles. Di ba puro pag-iipon, no? Di ba? Yun ang Five of Swords. Oh, puro pag-iipon. Siguro guys, ang plano ng person mo is makabili ng property, makabili ng bahay, lupa, ganyan. Four of Wands, kasal. So, I think pinag-iipunan din siguro ng person mo yung kasal niyang dalawa. Okay, ayan, no? Four of Pentacles. Diba? So, siguro guys, nagkakaroon ka na ng tampo na kasi si person masyadong busy. Nagtatampo ka na siguro sa kanya kasi hindi kanya masyadong pinagtutuunan ng pansin. So guys, nakikita ko sa kanya, ikaw lang naman yung gusto niya talaga. Ikaw lang talaga yung gusto niya. Four of Pentacles. Nakaano lang talaga siya guys. Kumbaga, nilalaan niya lang talaga yung pera niya doon sa bangko para bang siguro iniipon niya doon. Kaya siguro nagbabudget siya dito. Siguro sinasabi niya, or binibigyan ka rin naman siguro niya guys ng pera na parang siguro sinasabi niya na i-budget mo na yan. Siguro gusto kanya guys i-surprise din, no? Okay? Nakakatuwa guys kasi ngayon binavalue ka na ng person mo. Unlike before, na talagang naramdaman mo na parang bang binasura ka niya. So ngayon kasi guys nakakita ko na parang bang mas binavalue ka na niya dito. Okay? Para bang nandun na sa point na yes, walang communication kasi sobrang busy. Pero ikaw lang mahal nito guys, na nakikita ko. So, sa side ni person, malakas ang energy ng Capricorn, Taurus, Virgo, Cancer, Pisces, Scorpio. Okay? So, tignan natin guys. Sa side mo, ano naman ang nararamdaman mo sa person mo? Eight of Cups. Oh, tumatalikod. Naramdaman mo na para bang inaabandon na ka na ba niya? Kagaya ng sabi ko sa inyo kanya, di ba? Naalala nyo ba na para bang siguro walang communication, minsan na-disappoint ka na sa kanya, minsan nalulungkot ka na sa ginagawa niya. So, ito nga kasi guys, tama na yung nakita natin kanina, Eight of Cups. Nadi-disappoint ka na dito guys. Para bang lumalayo, urong-sulong ka dito sa relationship na to. Nasasaktan ka sa ginagawa niya, na ganito, parang hindi ka na niya guys gano'ng pinapriority. Iba kasi guys yung love language ni person, talagang, maski ako, no? Maski ako mafe-feel ko na mahal pa ba ako ng taong to? Pero sa nakita ko, mahal ka naman niya at loyal naman siya sa inyo. Talagang, masyado lang workaholic si person, guys.
Oo, kasi feeling mo ina-abandon na ka na niya, feeling mo hindi ka niya masyadong pinapansin, hindi ka niya pina-priority, pero ikaw guys ang priority ni person, no? Okay, kasi lumalayo kayo, nararamdaman mo rito. Okay, ano yung tingin mo kay person? 'Di ba? 'Di ba? Kakasabi ko lang, ano ang tingin mo kay person? Oh, 'di ba? Sabi ko sa inyo, workaholic ko. Napakasipag, nagtatrabaho, gawa ng pera. Gawa ng paraan para lang makapag-provide, makaipon, makapagpundar. So guys, nakikita ko rito, napakasikap ng person mo, napakasinop nito. Okay, ganun yung pinapakita sa akin. Eight of Pentacles. Okay? So, ayan, pagdating sa inyong relationship, no? Yung nakikita mo sa kanya para bang hindi mo na ako naiisip, masyado ka nang busy, hindi mo na ba ako mahal? Parang ganon. Pero guys, talaga si person mo, ikaw yung priority niya. Talagang busy lang talaga siya. Ang problema lang sa kanya guys, bakit siya ganyan? Hindi show with siguro tong person mo. O parang siguro ibang lahi to. 'Di ba? Pwedeng foreigner si person. Kasi 'di ba, hindi naman yan katulad nating mga Pinoy na kulang talaga tayo sa aruga guys, na talagang minamahal tayo, binibaby tayo ng mga person natin. O yun yung nakalakihan natin guys, talagang may sweetness, 'di ba? Eh sa ibang bansa naman kasi guys, para bang bihira na lang yung ganyan eh, talagang magiging sweet sila sa inyo kasi talagang workaholic ang mga tao sa abroad. Okay? And yan ang nakikita ko rin dito. Okay? Ayun no? Or pwedeng nasa abroad pala si person, pwede palang Pilipino siya pero OFW. Wala siguro siya guys time na rin kahit sa sarili niya rito. Nakakaligtaan niya na rin pati yung sarili niya, di ba? So, tingnan natin guys ano yung magiging action mo. Knight of Wands, so, di ba, ang bilis magbago ng isip mo. Mahal mo pa rin si person kahit ganito yung ginagawa niya sa inyo. Nakikita ko na magtitiis ka pa rin sa person mo kasi alam mo sa sarili mo na mahal mo siya. So, pag naramdaman mo na siguro may something nakakaiba rito, hindi ka na niya mahal or hindi ka na niya pinahalagan, i-give up mo siya. Okay? Pero yun nga guys, nararamdaman mo na pa lang to. Siguro, wala ka pa naman nakita na may karibal ka sa ngayon. 'Di ba? Siguro naiisip mo na rin minsan na baka nga meron ka ng karibal sa taong 'to, pero sa pinapakita sa akin guys, wala naman. Okay, sa ngayon. Ayan, pinag-o-overthink pa kita, pero wala pa naman sa ano guys, hindi pinapakita sa card. Sobrang busy lang talaga si person, ayan nga, workaholic. Ikaw na mismo nakaramdam. Tingnan natin guys yung magiging outcome. Page of Cups. Babawi naman din pala sa inyo guys tong person mo. Nakikita ko sa inyo, Page of Cups ka, mabilis kang suyuin. So, si person mo guys, may action siya dito, gusto ka naman niya guys suyuin. And nandito nga, mabilis ka naman niya guys masuyo, mabilis ka naman niya guys makuha. Siguro yun lang naman yung gusto mo, yung affection. Okay? Yung baling ka man lang niya, bigyan ka naman lang niya ng time, or siguro hindi siya gano'ng nag-update na rin sa inyo. 'Di ba? Sabi ko sa inyo ba kasi wala na rin talagang time. Yan, hindi sa kinakampihan ko si person, sinasabi ko lang yung nakita ko sa card. So, titingnan natin guys, bottom of the deck, Seven of Swords. Meron tayong Five of Pentacles, 'di ba? Hindi kasi guys ganun kaganda ang daloy ng pera niyo ng person mo. Kaya si person mo talagang may nagsasacrifice siya rito. Okay? Meron talaga siyang pinag-iipunan. Nakikita ko na para bang ngayon, focus talaga siya sa stability kasi gusto na niya guys ma-overcome yung kahirapan eh. Okay, kaya pala siya nagpapaka-hardworking dito kasi naranasan niya na guys maghirap. So, nakikita ko rin sa'yo, nararamdaman mo rin na mahirap din talaga ang buhay. No? Siguro, yung iba sa inyo, nagiging maayos na rin or nagtutulungan naman talaga kayo. Nagsimula siguro kayo guys sa hindi ganun kaayos na pamumuhay and nakikita ko na malayo pa ang mararating nitong relationship niyo na to kasi parehas kayong masikap, parehas kayong masipag. Okay, so sa side mo guys, malakas ang air sign, Aquarius, Gemini, Libra, Cancer, Pisces, Scorpio, Capricorn, Taurus, Virgo, Aries, Leo, Sagittarius. Okay, tignan natin guys ano ba patungo tong relationship na to. Okay. Saan na patungo? Okay, saan na patungo? Saan na patungo? Meron po tayong the moon, intuition, dreams, and illusion. Yung iba sa inyo, ayan, siguro may mga nililihim din kasi talaga sa inyo yung person mo. Okay, siguro yung mga problema niya, hindi na niya guys sinasabi sa inyo.
Kaya ikaw nagiging ano eh, parang hindi kayo guys ganun ka-open. I think ang problema niyong dalawa is communication talaga. Okay? Meron tayong conflict, clash of egos, and fight. 'Di ba? Five of Wands, so madalas talaga yung pagtatalo niya guys. Kumbaga, yes, walang communication. Pag nag-usap naman kayo guys, grabe. Oo, grabe naman yung pag-uusap dito. Kumbaga, puro pag-aaway. Kasi para bang ano eh, hindi nga kayo kinakausap. So, once na mag-reach out siya, para bang wala ka na sa mood. Yung may pag-aaway. Okay, hindi na rin siya guys gano'n nag-a-update. So, meron po tayong Four of Swords. Ayan, nahihirapan yung iba sa inyo. Oo, para bang feeling mo nag-iisa ka na lang. Maski siya hindi mo kakampi. Para bang wala man lang kahit moral support sa pinapakita sa akin. So, tingnan natin, meron po tayong Queen of Wands. So, nakikita ko guys, ilalaban itong relationship na to. Oo, talaga may ups and down talaga to. Hindi lang siya guys ganun ka-solid sa pinapakita sa akin. Sa ngayon, kasi talagang kayo ay dumadaan dun sa ano eh, butas ng karayom pa. Okay, pero once na malagpasan nyo guys itong kahirapan na to, itong mga problema na to, sa pinapakita sa akin guys, magiging maganda na. Magiging maayos na ang lahat sa inyo. Okay? Kumbaga smooth sailing na lang po talaga lahat. Meron tayong Queen of Coins. Oh, yung iba sa inyo guys, ayan, sobrang matured. Or kailangan din siguro kayo guys gabayan ng magulang ng person mo. Oo, para bang dapat siya yung mga ngaral sa person mo eh. Yung mother niya or yung father niya, parents niya. Siguro guys, pinababayaan na lang din yung person. Or pwede ito nagiging conflict niyo, family. Queen of Coins eh. O, di ba? Ibig sabihin, meron siya guys ibang responsibility. I think yung family niya nakaasa pa rin sa kanya. Di ba? Ito pa rin siguro guys yung nagiging conflict niya ng person. Yung responsibility niya din sa ibang tao. Tapos yung paparating sa inyo, sobrang kakonti na lang talaga. Okay, tingnan natin guys. Mensahe ni person mo sa'yo. So yun guys, malakas po ang Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Puro Wands and Coins, Capricorn, Taurus, Virgo. Okay, mensahe ni person. I love you. Wow, nakakatuwa naman. Yan, i-screenshot ko to. Yan ang gagawin nating thumbnail. 'Di ba? So, guys, sabi ko sa inyo, mahal ka talaga ng person mo. Okay, talagang busy lang talaga to guys. So, sinasabi dito, wag ka na daw guys gaano mag-overthink. Kasi si person mo, ginagawa niya ang lahat para lang mapunan yung mga pangangailangan nyo. Okay? Kumbaga lahat ng diskarte ginagawa ni person. Yun ang pinapakita sa akin. Tignan pa natin, meron po tayong my life is not as my life is not as together as it seems. So, I think hindi talaga kayo guys magkasama ngayon. Nagiging struggle nyo rin guys is yung LDR. Tapos wala pang communication. Tingnan natin. Meron po tayong it was my fault but I blame you. So, minsan may mga kasalanan siya guys na ikaw din yung i-blame niya, no? Ikaw din sisihin niya. Para bang, siguro kung hindi kayo nag-uusap, siguro ikaw din sinisisi niya kasi minsan na nga lang kayo mag-usap, inaaway mo pa, tapos si person nawawalan rin siguro ng gana makipag-usap kasi nga nawawala siya sa focus niya sa trabaho. Okay, kaya nahihirapan kayo. Siguro may work kayo ngayon, tampuhan. Pero sa pinapakita sa akin guys, maayos nyo rin to, no? Kasi ayan, mahal na mahal nyo naman po yung isa't isa eh. Kumbaga, pag-usapan nyo pa rin guys yung problema, no? Tignan po natin. Love advice. Meron po tayong heart. You begin to feel your heartbeat faster when you are close. Wow! Mukhang may pregnancy. Or pwedeng ito na yung plano niya ng person mo. Kaya siguro siya guys, nagpapak-hardworking kasi may mga anak siguro kayo. Or pwedeng may buntis. Pwede ikaw tong buntis, kaya kailangan mo guys magsumikap kasi matadagdagan na naman kayo at magkakaroon na naman ng struggle sa financial. So, tignan natin, meron po tayong obstacle. Look for ways around the obstacle to find happiness. Diba? So, I think, ayan no, sabi ko sa inyo, look for ways around the obstacle to find happiness. So, sa kabila guys, sa mga pinagdadaanan nyo sa buhay, dapat matuto pa rin kayo guys, maging masaya ng person mo or siguro, ito ay pagsubok lang sa inyong dalawa. Ang dami ko naamoy na pagkain. Parang may paksiw pa dito. May handaan ba? Oo. Kumakain ka ba? Paksiw ata ulam mo eh. Parang, alam niyo yung parang, hindi ko alam kung paksiw yun. Yung lechon,
'Di ba? Lechon tapos iluluto pa siya. Tapos lalagyan ng mga suka, ganun. So, ayan guys, balik tayo sa topic, no? Na-distract ako doon sa kinakain nyo. Look for ways around you. Look for ways around the obstacle to find happiness. Obstacle, mali-mali na ako guys, no? So, yun nga guys, I think etong relationship nyo guys, mas pinagtitibay pa siya kung ba't nangyayari sa inyo to. Okay, mas pinagtitibay pa lalo to guys. And I think kailangan nyo guys, think positive lang, no? Ayan, no, sabi ko sa inyo, wala naman ako nakitang hiwalayan dito. Kung nakipaghiwalay ka, parang sabi mo, sige maghiwalay na tayo. Nakikita ko guys, si person mo, nandyan lang. I think, hindi naman niya guys sineseryoso din yung pakikipaghiwalay mo. Or kung siya to, kung ikaw tong lalaking nanonood, no, siguro hindi mo rin naman sineseryoso yung pakikipaghiwalay ni person mo. And magre-reach out din to sa inyo guys. Siya din yung kusang babalik pag kalmado na siya. Okay? Diba nakakatuwa lang. So guys, ito lang po ang inyong reading hanggang sa muli. God bless and love you. Thank you.